I'm so sorry to announce. Ito nga, naiinis ako sa sarili ko kasi ano nangyari sa account? Hindi ko alam. Malulos ba to? Dire-diretso na ba to? Hindi ko alam. Yun, recording. Hello guys, what's up? Hello, it's your coach, Coach Rio from FCAT. And today, meron tayong gagawin na vlog. So, ito yung ating magiging vlog para sa ating series na turning $10 into $1,000. In short, more or less, ito-turn natin itong 500 peso, yan, sa 50,000 pesos. Grabe, di ba? Kaya ba yun? Possible ba yun? Diba? 500 pesos mo, gagawin natin 50K. So, of course, through Forex. Yan. So, magte-trade tayo sa Forex. Tatry natin palaguin yung $10 na capital. So, again, more or less 500 pesos. Ito lang yung capital na meron tayo. So, susubukan natin kung kaya ba ma-double yan, yung $10. Kaya bang ma-triple, ma-times 5, ma-times 10, or kaya bang maging $1,000 yung $500. Ay, yung 500. Oh, tama, 500 pesos or around $10. So, guys, medyo, alam mo yun, na-challenge ako kasi first time ko tong gagawin. And sa totoo lang, alam niya ng mga trader, if $10 yung capital pang trade sa Forex, napakaliit ng margin, di ba? Hindi ka pwede magkamali. Kailangan sure ball yung trade mo. Kasi sa liit ng capital mo, pwedeng isang trade, sunog na yan. Diba? Very risky. Yung $10 capital, napakaliit. Pero susubukan natin kung kaya natin siyang mapalago, ma-times 2, ma-times 5. So ngayon, if hindi natin ma-hit yung $1,000, try natin, malay mo, ma-hit natin 500 USD, 200 USD, or even $100. Imagine mo, $10 lang capital mo, diba? 500 pesos, kaya bang maging 10K to? Kaya bang maging 15K? 20K? So, yun yung aalamin natin sa ating challenge. So, guys, first time ko itong gagawin. And please take note na live account. Okay, gagawa ako ng MyFXBook dito para kung merong mambabash sa akin. Ayan yung MyFXBook. Legit, di ba? May record na ano siya. Hindi lang recorded video mismo, may track record siya, may data. So, gagawa natin to ng MyFXBook. And also, guys, excited ako kasi since first time ko to gagawin, ipapakita ko sa inyo rin, kapag nag-profit if mapalago natin itong $10, is withdrawin din natin syempre yung profit na yon, and then ipaparaffle ko sa mga copiers. Yes! So, good news yun. Kaya ipagdasal nyo na ma-hit ko tong challenge na to. Okay? Kasi kayo rin yung makikinabang, hindi ako. So, ano ibig sabihin nun? If ma-hit ko to, paparaffle ko yung perang magagawa out of 500 na capital. Ayos ba yun? So guys, kailangan ko ng support nyo. Siyempre, sa YouTube, hit the subscribe button. Sa FCAT, follow mo ako. Okay, comment ka, no? Na, go coach, kaya mo yan. So, support, no? And yun, syempre, since today is yung ating day 1, okay, December 9, ipapakita ko sa'yo na meron tayong deposit na $10 sa ating account. So, yung gagamitin ko palang broker dito is yung dati kong broker kasi may account na ako doon. So, hindi na ako nag-open ng additional account pa sa VT Market. So, gagamitin ko na lang yung old account ko. Nilagyan ko yun ng $10. And yun, try natin kung mapapalago natin siya. Okay? So, update ko kayo sa magiging progress everyday ng ating trading account. Mula $10 hanggang kung saan man kaya niyang abutin, baka hanggang 20 lang. De, joke lang. So, syempre, positive tayo dahil sure na sure ako, possible, yung $10 madoble or even ma-times 5. Okay? Yung $10 kahit times 5 kaya yan. Bakit? Meron tayong ginagamit na FCAT M5 scalping strategy and yung ating secret May formula. So, syempre, hindi naman lahat alam yan. So, basta, yun yung gagamitin kong strategy, yun yung gagamitin kong technique. And ipapakita ko rin sa inyo yung mga ite-trade ko, i-analyze ko para makita nyo kung paano ko siya ginagawa. Okay? Para ikaw mismo magka-idea ka, ay, kaya pala palaguin yung $500, kaya palang gawin 50,000 pesos. Yan. So, ayun lang guys, samahan nyo ako since today is day 1. Ito yung ating deposit na $10 sa ating account.
Yan guys, so ito yung ating capital. Ayan, nakapag-deposit tayo ng $10, December 9, makikita mo yung date, 2024. So ito yung gagamitin nating capital. Ito yung ating i-challenge na palakihin from $10, try natin gawing $100. And then yung $100, try natin gawing 1,000 USD. So ayan, makikita mo, actual deposit, $10. So yun guys, nakapag-deposit na tayo ng $10 sa ating account. So nakita mo naman, live account yan. So now, magte-take na tayo ng trade. But first, syempre, mag-a-analyze tayo. Hanap ako ng currency pair na tingin ko maganda yung risk to reward, maganda yung magiging entry natin, kumbaga high profitability, high probability na manalo yung ating trade. So, meron akong nakita dito sa chart, AUD-JPY. So, pakita ko sa'yo. Ayan. So, today, nakakita ako ng pwedeng i-trade sa AUD-JPY. So, ito yung kanyang current chart. Ayan. Now, meron nakita ako dito na na-form na M pattern. Double tap. Ayan. So, hintayin ko ma-break yan. Okay, hintayin ko ma-break yan. Tsaka ako mag-sell. Okay, so hopefully, mag-break na siya. Okay, kasi, ito, pakita ko lang. Naturo ko na yan sa ating May formula. Okay, support and resistance. So, this one, okay, nakikita mo dito, meron siyang bullish trend, no? Meron siyang higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Okay, so it means it's a bullish market, no? Uptrend. Now, makikita mo rin dito na Now, makikita mo rin dito na ito yung kanyang support and resistance before, no? So, sa area na yan, makikita mo, dito nagbabounce yung price, dito, and dito. So, ito yung kanyang resistance, ito yung kanyang support. And then, nag-breakout, okay, lumabas dyan, hanggang nagkaroon ng bagong resistance, no? So, yung dati mong resistance sa baba is ngayong support. Ito na yung bagong resistance. Alright? So, since ito na yung ating support, ito na yung ating resistance, okay, so, valid tong area na to. Okay, key level. So, ngayon, hintayin natin siyang mag-break. Okay, so, ano ibig sabihin ng break? Pag nag-break yung neckline ng ating double tap ng M pattern, so, possible ang mangyari dyan is, magbe-break yan here. Okay, and then, gamit ako ng arrow. Okay, so possible, ito yung maging movement niya, no? Try natin na i-predict. So, since M pattern yan, mag-break yan here, and then magpo-pull back somewhere here, tsaka yan lilipad, ay babagsak hanggang dito. Okay, so possible, ganyan yung kanyang maging itsura. Okay, so we'll see kung ito nga yung mangyayari. So, for now, magte-take tayo ng sell position. Okay? Mag-short tayo here. After ng pullback. Ang ating SL somewhere here. Ito yung ating TP. Okay? So, ganyan. Now, tignan natin kung anong mangyayari. So, i-enter ko na yung trade ngayon sa phone ko. Ayan, so ito na yung ating entry sa MetaTrader. Nakapag-sell na tayo sa AUD-JPY. So saktong-sakto, pagka-sell natin bumaba, ayan, running profit na tayo ng $5. Ayan, so makikita mo yung ating balance, $10 yung ating capital dyan. And yan, ito yung ating deposit. So ayan, bumababa na yung trade natin since naka-sell tayo. And yan, nag-open ako ng another sell. So, dinagdagan natin yung entry natin. And currently, running profit pa rin. So, yan, $10 na yung running profit natin. And bumababa pa rin siya dire-diretso. So, again, this is live account. Yan, makikita mo. And yung running profit, $11 na. Bumababa pa rin. Ayan, 19. So, actually, pwede na natin tong i-close to $19. Pero, sure ako, magto $20 pa yan. Kaya, yan, TP na natin. And boom, ayan na. $10, nag-profit ng $20 sa ating trade ng AUD-JPY. Guys, nakita mo yung trade natin, napaka-sniper entry noon, di ba? Pinakita ko, inanalyze ko muna, nakita mo.
Tapos saka ako in-entry sa phone ko. What happened? Nahulog, 'di ba? So saktong-sakto yung sell natin. Tignan mo yung profit natin. Magkano yung close profit natin, guys? $10 deposit. Ito yung pinakita ko sa'yo kaninang deposit ko. Magkano yung profit natin? 20.36. So from $10, ang total balance natin ay $30 for day 1. Diba? So ngayon, dahil nakapag-profit tayo ng $20, hanap naman ako ng another entry. Same pa rin, AUD, JPY yung ating tinitrade. So ngayon, meron akong nakita dito. Okay, sa M5 na time frame. Okay, zoom natin. Yan, sa M5, possible nagkikreate siya ng W pattern or double top. Okay, so ano yung sabi natin sa ating strategy? So wait natin ma-break yung neckline nito. Okay, so pag tinanggal ko tong drawing, yan, pag na-break yan, okay, mag-break yan, retest, tsaka yan lilipad. Okay, so ngayon maghahanap ako ng buy entry. So tignan natin kung anong mangyayari. So ngayon, i-enter ko muna siya sa aking phone. So ayun, pag entry natin, no, bumaba. Nakabay tayo, tapos bigla siyang bumaba. Pasaway naman itong ating trade. Grabe guys, running loss. So running loss tayo, lot size ko 0.10, 0.30. So ngayon, negative 12.38 yung account natin. So tingnan natin kung malulos tayo ng buo. Di ko alam mangyari, so bahala na. Check natin, balikan ko to. Buti na lang is talagang confident ako sa ating trade na to dahil W pattern. So ayan, unti-unti na nagbo-blue. So natatanggal na yung ating drawdown, yung ating negative. And unti-unti na siyang umaakyat, which is yung ating analysis. Papunta na siya sa upside. So ayan, nagbay tayo. Konti na lang, umaakyat na. Malapit na sa ating take profit. And yan. So talagang confident ako, may hit niya yung ating TP. Yun, papakita na siya ng bullish momentum. So, blue na yung ating account. Diba? Blue na yung profit natin. So, hintay lang natin ma-hit yung take profit para ma-close na natin yung trade natin. Talagang kailangan ng patience sa pagte-trade. So, kanina negative yung account. Ngayon, blue, positive $10. So, I think okay na to kasi malapit naman na tayo sa TP or sa take profit natin. So, I think pwede ko nang kunin to. Pwede ko na rin i-close to. Guys, from negative to positive, tignan mo mabuti yan, oh. Positive 10.36. Ang balance natin kanina, $30. Ngayon, kuklose na natin tong trade na to. 10.36. Okay na yan. To-take profit na natin. So, updated balance natin, $40, guys. Na-close na profit just for today, $30. Guys, nakita mo naman, from $10 deposit, nag-take tayo ng ilang trades sa AUD JPY, nag-profit tayo ng $30. So, yung $10 natin na times 3 natin or around 300% just for today. So, possible ba yung $10 palakihin? Yes, nakita mo, nagawa natin. From $10, ngayon, ang balance na ng account natin ay $40 because of our $30 profit. Ayan, makikita mo sa gilid. Yan yung actual na mga trades na tinake ko. So, again guys, today is day 1. Papahinga na muna ako. Bukas na lang ulit. So, medyo nakakaba kasi sa liit ng account, sa liit ng margin, talagang possible malos ka, no? So, ngayon guys, papaalam muna ako. Then, bukas ulit, update ko kayo for our day 2. Hi guys, so ayan, kagigising ko lang. Okay, kagigising lang natin. And today is our day 2 ng ating challenge. Turning $10 into 1,000 USD. So guys, antok pa ako. Yun, check natin yung chart, no? Pero syempre, kain muna ako breakfast and you know, the usual, sipilyo, maligo, and yun, day 2. Yun, so hi guys, so day 2 ng ating challenge. So nakakain na ako, nakapag-prepare na rin. So yan, try natin na mag-trade.
Tignan natin kung ano yung kalalabasan ng ating trading for today. Since yung $10 na profit natin yesterday was naging successful na mapalaki natin up to $40, no? So, ang starting balance natin for day 2 is $40. So, tignan natin kung kaya natin madoble siya for today. Ayan, so mag-analyze tayo ng ating chart for today. So, since day 2 nga, ito yung nakita ko ngayon, si gold. Okay, XAU USD. Try natin tong i-trade, no? So, ito, ang ganda ng ano niya, movement niya actually. Galing siya sa uptrend, no? Makikita mo dito, meron tayong higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Okay, so uptrend. So now, aside sa uptrend, ito yung medyo nakita ko lang, no? Parang na-break na yung ating neckline. Neckline, yung ating trend line. Yan. So, nakikita mo dyan, na-break na yung ating trend line. Lumabas na siya dyan. So, ito naman din is another, tawag dito, trading strategy wherein every time may break, okay, usually ang mangyari dyan, pagka breakout, okay, magpo-pullback muna yan, tsaka yan bababa ulit. Okay, ganyan yung madalas na scenario sa breakout, no, na breakout trading. Ngayon, meron din akong advance na nakita. Ito medyo advance na to, yung Elliott. So, we're using the Elliott Impulse Wave. So, let's say ito. Okay, A ay 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this one is Elliott Wave. Kung di mo pa alam yan, advance na yan. So, bear with me. Explain ko konti. And then, so it's an impulse wave. So, nagke-create yan ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. And then, pag na-create na yung 5 waves na yan, magkakaroon tayo ng correction wave. So, pwedeng here, A, tapos, again, magpo-pullback siya, B, tsaka siya bababa. Okay? So, yun yung nakikita kong itsura. So, pwede na hintayin mong umakyat. Hintayin mo muna umakyat bago ka mag-sell. Or, ako kasi, pwede ko namang i-sell yan. Maliit lang naman yung difference. Then, magta-take profit ako. Okay? So, SL ko siguro here. Take profit ko somewhere here. So, yan. Maganda naman yung risk to reward niyan. And, sure naman ako, hindi na inaabot ng 2672. Okay? So, we'll see kung magpe-play out to. So, right now, is i-trade ko siya sa MetaTrader ko. Ayan. So, nakasalpak na yung ating sell entry. Dalawa. Running profit ng $7. And yung take profit natin, actually malapit lang. Kasi scalping lang naman to. And wala naman tayong malaking account para i-hold yung trade. So, ngayon, while waiting, hayaan ko na lang siya kung saan siya pupunta, kung matitipi hit siya. Basta ako, sure na bababayan. So, siguro ang strategy ko dito sa trade na to, set and forget. So, ayan. Sakto. Natipi nga pagkatapos, no? $15. Nung binalikan ko yung trade, take profit yung ating dalawang sell trade. Total profit sa trade na yan, 15.28 USD. Kaya ang ating balance is $56 guys from $10. So guys, ayun, no? Napakasaya. Pakita ko sa iyo yung replay ng ating naging trade. Nakita mo naman, nag-profit tayo sa ating sell trade. So, na-close natin yan around $14 or $15. So, another successful trade para sa atin. So, tignan natin yung analysis natin kanina. Okay, nag-play out, no? So, bumaba nga. So, napakaganda nitong ating analysis na to. So, actually, yung stop loss na to, wala akong nilagay. Sabi ko nga sa'yo, hindi may hit yung ating 2672 na stop loss. So, yung psychological SL ko is 2672 to 73. If ever na lumipad yan, kakat loss ko yun. Pero, dahil alam ko, confident ako na ayan nga, na-form nga yung ating Elliott Impulse Wave and Correction Wave. So, advanced na to. But, again, yung $10 natin na capital,
from $10 yesterday, naging $40 yung closing natin kahapon. And then today is $40 yung starting balance, ngayon $54 na. So guys, that's 500% return. So guys, nakita mo naman, profit tayo sa ating first trade for day 2. So nag-profit yung sell trade natin sa gold. And ngayon, mag-analyze ulit ako ng pair na pwede kong i-trade. So hanap ako sa Euro USD, GBP. So check natin ngayon sa chart. So another trade na hinahanap natin, London session. Ang tinetrade ko naman ay GBP, JPY. So ito yung kanyang chart ngayon. Okay. So tayo ay nakakita ng isang bullish flag. So bullish flag here, here. So galing siya sa uptrend. Okay. Tapos nag-create siya ng yan. Then pag nag-breakout, hintay ng retest, tsaka magbabay somewhere here. So nakabay tayo dyan. Pakita ko sa iyo yung ating MetaTrader 4. Guys, so nakita mo naman yung analysis natin sa GBP, JPY. And yun, bago ako mag-entry pala is syempre gusto ko munang magkape ulit. Kape-kape muna para mas kabahan ako sa trade. And alam mo ba na yung pagiging trader, it's a very important skill sa buhay, no? It's a high income skill na kapag natutunan mo mag-trade, kahit basic lang, pwedeng makasave sa'yo ng, alam mo yun, ilang pera din yan. Maka $10 ka everyday, that's 580 pesos everyday. Diba yung construction worker nga, nag-work 8 hours a day para sa 600 or 500 pesos. Dugot, pawis, init, buhat, lahat. Ikaw, magta-trade ka lang sa phone mo. Guys, pwede kang maka $10 in just 5 to 20 minutes. Lalo, meron kaming M5 scalping strategy and yung aming secret na May formula na ginagamit para makapag-trade kahit 20 minutes per day lang. Napaka-effective. And pag ginamit mo yung strategy na yon, $10 to $20 pwede mong kitain in one day. So, napakalupit. Kaya, again, ang reality, hindi laging nakatutok sa chart. Okay, hindi laging kailangan stress na stress ka sa chart. Kasi there are ways para mas mapasimple yung ating pagka-trade and para mas maging effective yung pag-a-analyze. No? Cheers! So, as per our analysis, ayan, nakapag-entry tayo ng buy. So, yung take profit natin, hindi na natin abutin kasi napakalaki na ng profit na nagawa. Yan, $32 running profit tayo. So, pwede na natin to i-close. Hindi na tayo masyadong magiging greedy dahil ang perfect ng ating entry for this trade. So, thank you GBP, JPY for this, profit. So, ayan. Guys, $74 profit. Yung ating $10, lumaki na. Diba? Yung profit na nagawa natin simula day 1, total of 74.81. Kaya ang total capital natin ngayon is $84. Guys, nakita mo, nag-play out yung trade natin sa GBP, JPY. Ano yung sabi ko sa'yo? Bullish flag. Ano yung mangyayari? Lilipad. So, sakto yung buy entry natin. Paldong-paldo. So, ito yung kinita natin for today. Okay, so dito tayo sa history tab. Ayan, ito yung dalawang sell trade natin sa gold kanina. Na-close ng $15. And itong ating GBP, JPY na tinake, nakita mo naman yan. Guys, total profit natin for today, $44. So, live account yan ha. Ayan, makikita mo. Pangalan ko, live account. And ang total capital na natin is $84. From $10, $84 na guys. Okay, live account. So, now, naniniwala ka na ba na pwedeng kumita yung $10 mo sa Forex? So, ngayon guys, ito yung matindi. Yung tinake natin na trade sa GBP JPY is talagang sniper entry yun. No? Bihira lang ako makita ng mga ganun. Kaya sabi ko, ay, take natin to. And, syempre, gumamit tayo ng ating M5 scalping strategy and yung ating secret na May formula. So, it's a very simple and effective na technical strategy na exclusive lang sa FCAT. So, guys, again,
$10 kahapon, day 1. And then for today, day 2. Total natin na balance. Account balance ay $84. So it means naka 840% na tayong return in just 2 days. So magte-take na lang ako ng one last trade. Sarado natin to ng $100. Yun. Pero alam mo ba, hindi lang ako lagi nakatutok sa chart, no? Aside sa pag-analyze, eto, nag-check din ako dito. Yan. Ano mo to? forexfactory.com. So hindi na ako basta-basta nag-entry. So nag-check din ako dito, baka may news on AUD, on JPY, on Euro. So dito ako nag-check kung merong mga news on currencies na tinetrade ko para safe. So like ito AUD, wala akong trade niyan kasi meron news diyan. So yan yung mga isa sa mga tips or mga hacks kapag nagte-trade ka sa forex. Kailangan marunong ka niyan. So, ayun lang guys. Actually, kakatapos ko lang magkape. So, magsuswimming lang muna ako. So, labas muna ako dahil okay naman na yung profit ko. Balikan ko kayo. Yan guys. So, papunta ako dito sa aming pool area. Alright. So, gusto kong mag-swimming muna. Iniwan ko muna yung chart. Mamaya na ako magte-trade. So, dito muna ako tatambay. And dito ako pwedeng makapag-share ng something valuable sa'yo habang wala pa tayong trade for today kasi nakapag-trade naman na tayo. Alright. So, swimming muna. Nakaupo muna ako saglit. Ito na lang ako. Yan. And guys, so actually magsuswimming na ako. Pero video muna para sa content. And inaantay ko pa kasi yung kapatid ko. Dala niya yung damit ko bago ako magpalit. So, ayan guys. Again, reality ng forex trading is hindi naman siya laging stressful, no? There are times na pwede kang mag-set and forget. Ibig sabihin, analyze mo yung chart tulad ng ginagawa ko. And then, meron akong target profit. Meron akong SL psychological. Now, kung ano yung mag-play out doon, either talo or panalo, tanggap ko. No? Kasi yun yung analysis ko eh. Kung hindi siya nasunod, it's okay kasi normal yon. And tayo, maswerte tayo, day 2 pa lang, 840% na ng account natin yung nabigay na return. So, yun lang guys, hindi ka kailangang kabahan or ma-negative na parang ang hirap ng forex, parang hindi ko kaya, parang hindi siya para sa akin. Well, may mga gantong coach na magpapaintindi sa'yo na kaya mo yan, posible yan, at madali yan basta tama yung strategy na ginagamit mo. So, yun lang guys. Mamaya, balik ako sa chart. Pero ngayon, muna ako, swimming. Tapos, baka bumisita lang ako saglit sa mall. Okay, magmamall lang ako saglit. Tapos, yun, balik ako sa trading. Ayan guys, hindi ako natuloy mag-swimming kasi nilamig ako. Ang lamig ng hangin, magpapasko na. So nagpunta na ako sa mall, tapos nag-ikot-ikot lang, namili, and yun, nakabalik na ako dito sa bahay. So actually ito, pakita ko pala oh. Meron ako nito, candlestick patterns. So, pakita ko sa inyo. So, dito nakalagay dati yung ano ko kasi, yung table ko dito dati. So, ngayon, nidikit ko to. Makikita mo yung mga candlestick patterns. Meron din doong chart patterns na nandoon sa part na yon. So, yan. Pwede mong matutunan to sa ating M5 scalping and yung ating secret May formula para mas maging solid yung iyong pagte-trade, no? Using yung itong mga patterns na to. So, right now, wala akong makitang trade pa sa chart. Wala akong makitang magandang opportunity. So, ang aking gagawin ay hihiga muna. Or higa muna ako. Or baka maglaro muna ako saglit, no? So, balikan ko kayo guys. Maglalaro lang muna ako. And pag may entry na ako, update ko kayo. Kapag may nakita na akong good entry to take. Guys, ito, may nakita akong magandang entry sa gold. Okay? So, ngayon, take natin tong trade na to. So, it's a head and shoulder pattern. So, pakita ko sa'yo. Yan. Left shoulder.
head, and then right shoulder. So ngayon, it's a pattern na favorite kong i-trade. So na-break yung ating neckline here. Ano nangyari? Pag na-break yung neckline, okay, from here, nag-break, di ba? Ngayon, ang next na mangyayari pag nag-break is magkakaroon tayo ng retest here. Yan o, kaya umaakyat siya. Tsaka siya bababa ng tuluyan. Okay, so ganyan. Now, pwede ako mag-short here. Ito yung aking SL. Ito aking take profit. So yan, ita-take natin tong trade na to. Okay? Uy, grabe. Grabe siya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baba, baba, baba. Guys, nakita mo yung aking drawdown? Pulang-pula, negative $30. Running loss tayo. Nakaka-stress, ayoko na. Iwan ko na to. Bahala na. Hindi ko na alam gagawin ko. Actually, nagkamali ako eh. Alam mo kung bakit ako nagka-drawdown? Lika, pakita ko sa'yo. Diba? Ito yung head and shoulders pattern. Ano yung sinabi ko bago ko i-take yung trade? Hintay nating mag-break. Okay, nag-break nga siya. Tapos, magsa-sell tayo saan? Dito. Sa retest or sa pullback. Saan ako nag-sell? Napaaga, somewhere here. Okay, excited ako mag-sell eh. Umakyat pa siya ng umakyat, no? Kaya ako nag-drawdown. So, ngayon, nakakalungkot. At, wala eh. Naging pabaya sa trade. So, yun yung mga sample mistake ng isang trader. Yung wala kang patience. Sinaantay mo. Alam mo yun, dito ka magsisell. Napasell ka ng maaga. Drawdown ka tuloy. So, yan yung mga pagkakamali na talagang nakakainis. Na alam mo namang mali pero ginagawa mo. So, guilty ako ngayon. At eto nga, naiinis ako sa sarili ko kasi ano nangyari sa account? Drawdown. So, hindi ko alam. Malulos ba to? Dire-diretso na ba to? Hindi ko alam. So, guys, trade update. Pasensya na. Pero yung ating challenge na turning $10 to $100. And then from $100, gagawin natin 1,000. I'm so sorry to announce. Joke lang. Profit yung ating account. Kita mo yung trade na yan, yung dalawang sell na yan. Okay, so total profit natin day 2 guys, $63. And that gives us a running balance, capital balance of $100. Guys, nakita ko sa'yo ha. Ito yung for the week. Okay, yan ha, na-refresh ko. Deposit, $10. Ito yung mga naging trades natin. Total profit, $94 guys. Again, from $10, $100 na yung ating capital. So, kala mo nalos, no? Joke lang yon. So, nakita mo yung analysis natin. Nagkamali ako ng entry na paaga. Pero, since confident ako na magpe-play out siya, kahit nag-drawdown siya, alam ko sa sarili ko na bababa siya. No? So, syempre, kung nag-sell ako dun sa dapat na entry ako nag-sell, mas malaki pa yung profit ko sana. Pero okay lang. So, still, $100 guys. Guys, 2 days, turning $10 into $100. Diba? Basic. So, thank you sa FCAT M5 Scalping and yung ating Secret May formula for, alam mo yun, laking tulong para makapag-profit ako ng ganito in just 2 days. Actually, ang dami ko pang ginawa today. Nakapag-mall, nagpunta sa swimming pool, nag-Netflix, naglaro. Pero still, nabigyan tayo ng total of $94 just for 2 days trading with a capital of $10. So guys, abangan natin kung yung $100 kaya natin gawing $200. Right? So ayan guys, tapos na akong mag-trade for day 2. So successfully, we turned $10 to $100 in just 2 days. In just 48 hours, actually less than 2 days yon. Kasi gabi ako nag-trade ng December 9 and then
hapon ako ng December 10. So, again guys, turning $10 to $100, hindi siya basic, hindi siya simple, pero with the help ng ating FCAT M5 scalping strategy and yung ating secret May formula, napakaganda nung ating mga entry, sniper entry, no? And ayun lang guys, siguro next next tawag to analysis ulit, next video ulit. So bukas day 3. Let's try na maka $50 na profit so that yung 100 maging 150. So hanap tayo basta may magandang setup, no, and talagang mataas yung win rate. So yun lang guys, pahinga muna ako. Wee!